Yun o, nalinis na natin yung makina natin. So, linisin na natin to ngayon. Itong trani naman. Tutuloy tayo sa garahe sa baba. Yung panahon medyo gumanda na and masisimulan na natin to. Ay, salamat sa wakas. So, dilinis muna tayo konti. Tapos, ito binuksan ko na to kasi kailangan din naman natin itong buksan dahil nung sa ECU at saka harness natin. So, binuksan ko na siya. In preparation na din. Bubuklatin ulit natin itong lahat, itong ilalim. Para dun sa climate control. Kasi parang gusto ko siya ibalik sa stock na climate control and tingin ko naman wala namang nirepin yata dito. Hindi ko lang din sure pero bahala na. Tignan natin. Simulan lang natin to. Linisin muna natin yung labas siguro. Ayun o. Pero kasi yung loob nito malinis naman na. Yung labas na lang kailangan nating linisin. Tapos yung makina natin, yan, lilinisin na natin yan. Kasi yung sa clutch, di ba naiiwan ko siya last time sa Manila. Kasi doon natin binili yung clutch natin. So ngayon, lilinisin ko yung makina. Tsaka yung tranny. Para kapag dumating yung clutch natin, didiretso na natin. Kasi dapat hindi natin muna isasampa yung tranny, di ba? Eh, pinalalamove ko na siya doon sa tropa para mapadeliver sa atin. Pina-JNT natin yung clutch para magamit na din natin, di ba? So, ayun. Linisin lang natin yung makina muna, tsaka yung tranny para masampa na natin dito. Para dire-diretso na kapag dumating yung clutch natin, no? So tara guys, samahan nyo muna ako. Maglinis muna tayo ng makina at tsaka ng tranny. So yan, ito yung makina natin. Paklasin ko lang itong mga to para may access tayo. Tapos simulan na natin siya. Baklasan natin yung kahoy. Napakadaming screw. Lilinisin ko muna to. Yan. Kita nyo, daming langis. Yung mga belt, saka na tayo magpalit niyan. Madali naman yan. Kaya na natin yan. So, ang agenda lang natin yan. Malinis tong makina at saka itong tranny. Yun o, nalinis na natin yung makina natin. Yan. Hindi pa siya sobrang linis pero pwede na yan. At least kahit paano presentable, di ba? Yan. Tapos ito mga to, tinakluban lang natin kasi binasa natin siya ng tubig. And hindi siya pwedeng mapasukan ng tubig, masisira. Tapos ito, yung loob medyo madumi. Hindi ko lang kung huhugutin pa natin tong intake eh. Siguro hugutin na lang natin siya sa ibang araw. Pero sa ngayon, yun lang muna siguro yung magagawa natin. Nilipat ko lang kasi siya dito eh. Masyadong masikip pag dito tayo sa sulok. Yung flywheel natin, di ko alam kung pwede pa to. Or baka kailangan na siyang aeroface. Pero check natin. The rest naman ng mga pyesa natin dito, yung mga parts. Pinayod natin siya kasi ang kapal ng dumi. Ngayon, kita nyo naman, medyo malinis-linis na. Yan o. Yeah, medyo maputi-puti na. Ito na lang part na to, hindi pa tapos. Kasi ang hirap sungkitin eh. Wala tayong mapagdaanan. Pero, di ba? Malinis-linis na siya. So, ayun. Tapusin ko muna to. Sunod natin tong linisin. Para pagdating ng clutch, ano na, diretso sampa na siya. Bubuin na lang natin, then diretso sampa na. So, natin pala to starter.
Ayan, muna starter. Pero meron pa naman tayo dyan yung galing sa 4A natin. Yun na lang muna yung gagamitin natin. Pares lang naman yun. Tapos sa sensors, tingnan natin kung ano yung mga kulang nating sensors. Pero sa ngayon, yan na muna. Okay na muna to. Pinuksan ko tong gilid. Tapos pag check ko dito, parang bago yung ano niya, timing belt. So, hindi na natin kailangan magpalit ng timing belt. Check na lang natin yung iba pa kasi hindi ko alam eh. Parang yung iba pwede pa natin magamit dito sa kotse. Since yun nga, medyo mahal din ang timing belt nito and okay tayo. Chinek ko din yung yung dalawang cams na oil seal. Parehong okay pa. Wala naman to matagas, talagang ano lang siya. Build up ng lumang langis. So, mukhang di natin kailangan mag-refresh ng makina. And ngayon, kinukompleto ko lang yung mga engine support. Yan, ito kompleto na to. May engine support na tayo dito. Tapos meron na din dito sa tranny side. And sa harap likod. So lahat to bago. 4 yan bago. RBI nga pala yan guys. Yun yung brand ng engine support natin. Nawalan tayo ng engine support. Bibili ulit tayo. Kailangan pa natin ng 2 set. Kasi para dito sa libin yung isang set. Tapos yung isa para dun sa white. Dami. Sakit ng gastos guys. Yan. Nalipat na natin yung tranny. Dito na siya. Bale ito yung axle natin. Kapalitan natin to. Ito pati yung buong oil seal niya. Ito. Hindi ko alam kung okay pa yan. Pero total nakababa na. Kapalitan na natin yan. Tapos yung sa clutch. Alam ko pa kailangan na din palitan to. For ano lang. Safety lang din. Or para lang sigurado. O pwedeng saka na. Depende. Pero ito unahin ko to. So dalawa yan. Ito yung sa axle natin. Ayan. Kakabit natin to. Kasi magkaiba sila eh. So malaki yata talaga yung axle ng 4AGE. Yan, kung makikita nyo dyan. Malayo yung size nila. Ito kasi pang 4AF ito. Ito muna yung gagamitin natin axle kasi wala pa tayong budget pambili ng pang 20 valves na axle yung 3-piece. So ito muna. Kabit ko lang to, then check natin kung magkakaroon siya ng problema. Pero sa ngayon gagawin ko, lilihain ko muna to. Itong sampahan na to. Kasi medyo kanalawang na siya. Kasi nakatambak lang siya. So kailangan natin yung linisin muna bago natin siya isampa. Kailangan yung lihain ng konti para kuminis. Tapos punasan. Ayan, nakita nyo yan. Medyo may mga kalakalawang na siya. Ayan. Kailangan lang natin yung mapatag, patag na patag. Pwede na yata to. Makinis na. Lang natin siya dito. Yun. One down. Ito namang isa. Gayahin lang din natin to. Goods pa naman yata yung mga CV joint natin. So yan, patag na siya. Dumi. Okay. Tanggalin lang natin yung dating CV joint. Wala na rin palang fluid yung tranny natin. Bibili din tayo ng fluid ng tranny. Oh, yeah. Two down. Yun. Okay na. Okay na tayo dito sa tranny. Napalit na lang natin ng CD. So, next natin ngayon itong loob. Yun, para pag nilagay natin yung clutch, malinis naman yung loob kahit o paano, diba? So, linisan na natin yan ng mabilisan. Kapal. So, yun guys, di na kaya ng degreaser natin. Ginamit natin gas. So, hindi siya matanggal sa degreaser kasi ang kapal. So, ngayon, hindi ako siya ng gas. And yun, yun naman.
malilinis na siya. Konti-konti lang. Actually, hindi ko naman kailangan siya na sobrang linis. Parang gusto ko lang, at least kahit pa paano, medyo malinis-linis siya pag sinampa natin. Kasi mahirap na kapag ma-oil yung loob. Baka po dumikit sa clutch. Alam nyo naman, kapag oil plus clutch equals slide. So yun, tapusin ko lang to. Then, proceed na ako sa labas. Yun, tapos na natin linisin yung loob. Yan na lang muna. May tayo ng dumi. Hintayin lang natin yung clutch, tapos sampan na natin tong makina natin. Tsaka pala guys, dadalhin ko yung harness niya dun sa tropa. Papawiringan natin. Tapos, subukan na natin siya paandarin. Pero bago natin siya paandarin, kakabit muna natin lahat ng kailangan. Yung axles, iba pang pang-ilalim, tsaka yung ibang mga bushing. And yun, sama na naman ang panahon dito sa amin. Ano? Katitila lang, umulan na ulit. Nakakuha tayo ng life hack. Wala, pas okay pala to kaysa kinuskus ko ng kinuskus. Yun o. Diba? Linis. Yan, pwede na yan. Ito na yung sunod. Release bearing. Paano ba to? Hindi ako maalam magkabit nito. Malakag ang magkabit ito, boy. Ang mayos lang sa babaw. Kaloob pala. Sa loob. Teka, mag-YouTube muna tayo konti. Okay. Ang galing na yung sigurado. Yan, nakakabit na. Yun, medyo napatigil tayo. Kasi tumakan na natin isa, nilabas natin siya galing dun sa dulo. So dito siya ngayon. Kinuha namin yung tranny. So ito, hindi ko alam kung anong gagawin natin sa makina na to. Kasi wala pa nabebenta. Tapos ito naman, yung sa 20 valves natin. Nakabit ko na yung clutch. Tapos bumili tayo ng bagong release bearing. Tapos naputol yung bolt. Hugutin ulit natin yung clutch natin. Kasi naputol yung isang bolt. So hugutin natin yun. Tapos dito naman inakit natin yung big body kanina. Yun o, hinatak natin. Kasi nung huli hindi namin yun mahatak. Hindi kaya ng sasakyan na hatakin nung may makina pa. So tinanggal natin yung makina nyan. Tapos ito, upuan, inaamag na. Natin lagay sa D-Max. Lagyan namin dun sa D-Max namin. Gawa lang namin ng custom. Kaya nagawa ng railings. Hindi, kukunin na lang yung stock. Ay di, isa pa? Yung stock din. Yun na lang. So yun, nilipat namin itong upuan na to. Maganda itong upuan eh. Ito, Japan siya. Kasi ano, JDM number 1. Nasa passenger side yung adjustment ng... Ay, sabay, mapagla naman ng buong railing. Bakit kasi ng railing yan? Ganit na. Mapapalitan natin yan lahat. So yun. Hindi pa natin may isang pa ngayon kasi hindi ko pa napapalitan yung mga pang-ilalim nito. Ayun, ang dami pa. So, and max nga pala yun yung utol, oh. Saan ka pala yung pinto nun? So, siguro hanggang dito na lang muna yung pagkakalikot natin. Maglilinis muna ako ng kinain. Ingay! Ayop na motor yan, napakaingay. Hanggang dito na lang muna siguro to. So, simulan ko na to. Itong mga bushing na to, papalitan natin yan. Pero, tingnan natin kung kaya pa ngayon. Kasi pagod din ako. Tsaka hapon na. Tsaka maglilinis pa tayo. Ayan o, kalat. Ang kalat na naman sa garahe. Kasi yung labing niya pala, yan siya. Bigyan ko na lang kayo ng update dyan. Doon sa sunod na video. Kasi masaya yan. Patapos na konti pa. So, yun. Dito na lang muna.